Kaugnay pa rin po ng issue patungkol po doon sa sinasabi ho nating mga fake news at source. Mainam pa Partner Dan, ah, Partner Dan, pwede bang dugtungan ko pa yan kasi mayroong may pitik dito si Antiklar sa dulo kasi bago inis. mo idugtong mo na rin ito, partner, yung doon pa Hmm. rin tayong topic natin. Para Sige. isama mo na rin itong idudugtong mong ito tungkol dito rin sa yan pa rin ang topic. Pero itong sinabi ni Congressman Pulong Duterte, sa komento Hmm. niya tungkol pa rin kay Pangulong Bongbong Marcos. Sige. Okay, Congressman Pulong Duterte, ganun pala. Ngayon, kapag nahuli hindi na aresto, baka next time kapag nakulong sabihin nila, nagpahinga lang sa loob o di kaya'y nagnanakaw ay nagpahiram lang actually. Ang galing talaga ng bagong dictionary ng bangag na administrasyon, flexible, adjustable, and very convenient. Sa malinaw, hindi pa pala mali ang ulat, mali lang ang pagkakaintindi ng lahat ng Pilipino. At tayo pa ang kailangan mag-adjust sa kanila, creative writing. Kung ganito ang standard, kahit sino pwede nang maging truthful basta marunong magpalusot. Sa totoo lang, hindi na ito simpleng semantics. Ito ay malinaw na pagtatakip at habang abala sila sa pag-iikot ng salita, mas lalo nang lumalabas kung gaano nila gustong ilihis ang usapan sa pagmalaking issue, lalo na sa korupsyon. Hindi kami nagugulat pero sana huwag nilang gawing tanga ang taong bayan. Ayon po kay Paulo Duterte. Sige, dugtong mo na rin ang komento mo rito doon sa gusto mong sabihin, Partner BMR. Sige. Unahin ko muna itong sa taas kasi sabi niya rito, pero maingat po ang Pangulo sa pagbibigay ng anunsyo sa ating taong bayan. So maingat ka pala, Mr. President. Kung maingat ka, sino ang nagbigay sa iyo ng source na to? At verified ba yan? Kasi tinatanong ka ng reporter, ba't hindi niya sinagot? Pagkatapos, dito ako talaga nabuisit kay Antikler eh. Kasi sasabihin ba naman niya, huwag ipahid sa Pangulo ang salitang aresto dahil hindi po yan ginamit. Okay, sige, sabihin na natin hindi yan ginamit na salitang aresto. Antikler, para sa iyong kaalaman, kung gusto mo talagang palabuin yan, kami naman dito ang magpapaliwanag. Ipaliwanag po natin, hindi po tayo. Mismo po yung ChatGPT or yung Google kung ano paman. Tinanong ko dito mga kababayan, sabi ko, ano ang pinakamaliwanag na kasing kahulugan ng salitang nahuli na si Saldico? Sabi dito, ang sagot, ito, sorry po kung ang ibig mong sabihin ay gawing mas malinaw o mas simple ang nahuli na si Saldico, ang pinakadirektang kasing kahulugan nito ay, ito na ha, una kaagad, naaresto na si Saldico. Iba pang pwedeng gamitin, depende sa konteksto. Dinakip si Saldico, medyo formal. Naabutan si Saldico kung hindi tungkol sa pulis, kung simpleng nahabol. Nakita si Saldico kung nawawala lang at natagpuan. Pinakamalinaw sa karaniwang gamit, lalo na kung may kaso o pulis na involved, na-aresto si Saldico. Ang tanong ngayon, Antigler, may balak ka bang mag-apply sa ChatGPT o palitan ng ChatGPT? Mga partner, tapos na ako. Ayun. At partner, again, uulitin po natin mga kabayan, kasi as of now, ayaw pong tanggapin po ng palasyo at ng tagapagsalita na na-fake news sila, na kuryente sila. Kaya lahat po mga kabayan, ang kanila hong ginagawa ay in the words of terminology, parang na-twist na partner, yung mga tinitwist nila. Kaya nga itong si Congressman Pulong Duterte ay nagsalita na at sinabi niya nga baka dumating yung time na ang salitang kung yung nahuli ay hindi na aresto, baka daw yung nakulong baka daw sa susunod daw mga kabayan ay yung nagpapahinga lang Nagbakasyon sa kulungan. Oo. At yung iba naman sinasabi ni Pulong Duterte na baka daw ho yung mga nagnakaw ay naghiram lang. Parang kasi may terminology, kumbaga tinitwist na nila yung salita mga partner. Partner Buds? Tama ka rin partner, no? Ang tawag nga ni Pulong dyan, tama kayo na tinitwist nila. Tawag nga ni Pulong, mayroon sariling bangag dictionary partner, no? Kasi iba na yung kahulugan eh. Very obvious naman yung kahulugan po ng
hindi tinuloy ni Anticler eh. Hindi nga sinabi na naaresto. Sinabi na nahuli. Pero ano yung kasunod na nahuli? Nahuli at na-detained. Na-detain. Oh, Oo. 'di ba? So malinaw po 'yun, hindi po pwede yung na-stop ka lang. Kung na-stop ka, hindi ka na-aresto, in-stop ka lang tapos bawal ka rito, Pinatuloy ka. pinabalik ka na, 'di ba? Kasi oo. stop eh. Kung nahuli ka, wala kang papeles, balik ka na sa pinanggalingan mo. Sinabi Anticler, nahuli at na-detained. Na-detain. Ayun po pagkakaiba nun. Kaya hindi mo kami mapapaikot dyan sa mga bangag na dictionary nyo. Yung partner, ano, dudugtong lang ko ng konti, mabilis lang. Ang sabi kasi dito, ako kasi naranasan ko to, ang sabi kasi ni Claire Castro, pinahinto ka lang. Inuli Correct. ka or pinay-stop ka. Ako, pinay-stop ako eh. Pinay-stop ako. Pero hindi ako, mapapatunayan ko, hindi po ako hinuli. Bakit? Nung galing ako ng Baguio, boba ako dyan sa Posorobio, na-stop ako ng HPG, nakamotor ako. O, di ba? Pinay-stop ako. Sabi, Tapos, huwag ka nang tumuloy. sabi niya, hindi, tinanong ako, sir, dahil lahat ng motor naman talaga, inspection, driver's and license please, binigay ko yung lisensya ko, pinakita ko resto ko, thank you sir, walang problema. Ibig sabihin ba no, hinuli na ako? Hindi ba? Pangalawa, partner, yung mga stoplight, walang stoplight. Tapos gumit na yung traffic enforcer. Correct. Tapos in-stop ni traffic enforcer yan. Nanganguhuli ba na pag stop Nahuli niya, ka. hinuli na yung mga yon. Okay. Hindi po. Correct. Alam naman ng taong bayan na kung anong ibig sabihin, pag hinuli ka, you are arrested. But they are twisting the word, hinuli at aresto. Partner BMR. Dito talaga magaling itong palasyo, yung bindalo, mag-twist ng mga salita para lang umayon sa kanilang mga kagustuhan. Kasi nga, ayon nga kay Congressman Pulong, mayroon po silang sariling bangag dictionary. Yun. At may dadagdag pa ba kayo, partner? At pag-uusapan na natin itong... Hindi, may dagdag meron ba? pa ako ron. Go ahead, partner. Alam mo, hindi naman masabi natin na mahihina ulo niya nila Anticler. Matatalino. Board pa, ano yan eh. Bar ano yan, di ba? Pumasa sa bar yan eh. Kaya naging abogado eh. Ang problema sa inyo, ginagawa nyo tanga yung taong bayan. Kahit yung very obvious. Sinabi rin ni Pulong yun, hindi na kami nagugulat pero sana wag nilang gawin tanga ang taong bayan. Yun yung problema natin dito. Hindi lang po kala Anticler. Diyan po sa mga matatalino, sila Ridon, sila yung mga kalaban ni BP Sara, marami silang pinatatanggap sa atin na hindi naman talaga katanggap-tanggap kasi hindi naman tayo bobo, partner. Correct. Oo, Correct ka dyan. partner, Oo. dugtungan ko lang yung partner Yeah. kasi nabanggit niya si Ridon. Okay. Alam nyo, totoo yan, partner Buds, no, na ginagawa talaga nilang tanga ang taong bayan. Katulad nitong pinalabas nila kay BP Inday, masigwi tayo ng konti. Yung pinalabas nila yung mga, tawag nun, yung mga salin. Pati salin ni Mans Carpio, di ba? Yung lahat ng mga records nila tungkol sa mga bangko, ginagawa din nila Hindi, dito. partner, walang salin si Mans Carpio kasi I mean, asawa ano lang yun, siya. Yung bank records. Oh, correct. Oo, sa AMLAC, yon sa AMLAC. Alam naman ng taong bayan na alam naman din nila yan na may batas na hindi po pwedeng maglabas o ilabas yung mga yan kasi nga mayroon tayong bank secrecy law. Correct. Mhm. Oo, ngayon, kahit alam na nila yan, dahil gusto nga nilang gawing tanga-tanga ang mga Pilipino, mga tao, ilalabas nila yan. Para lang masira nila yung gusto nilang ilabas kung sino man. Pero without knowing na bumabalandra ito sa kanila. Kasi kung tutuusin, no, sila nga dapat ang unang manguna dyan na magpigil. Oy, sandali, mayroon tayong nilalabag na batas dito bilang mga mambabatas, igalang natin yan. Huwag natin gawin yan dito. Gawin natin yan doon na sa proper court, which is yung Senado, mga kapartner.